Tuluyang isinara ng Senado ang investigasyon nito kaugnay sa umuning Davao Death Squad. Ito ay matapos na walang nakuha ang mga bagong impormasyon ng mga senador mula sa mga testimonya ni retired SPO3 Arturo Las Cañas na wala rin umanong dalang sapat na ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga aligasyon. Ang ulat mula sa aming kasamang si Sweden Velado. Sa 2 beses na panunumpa at pagsalang sa Senado ni retired SPO3 Arturo Las Cañas, 2 magkaibang salaysay din ang ibinigay niya. Sa harap ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson, umamin si Las Cañas na nagsinungaling siya. Noong Oktubre 2016, matatanda ang pinabulaan na ni Las Cañas ang testimonya ng whistleblower na si Edgar Matubato na mayroong Davao Death Squad. Ngunit ngayong Lunes, nagbago ang tono ni Las Cañas at sinabing totoo ngang may Davao Death Squad at ang promotor daw nito ay si dating Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Las Cañas, nagdesisyon siyang magsabi ng katotohanan ngayon dahil nagkaroon daw siya ng spiritual awakening noong 2015 matapos ang kidney transplant. Subalit, ang ipinagtataka ng ilang senador kung nais niyang linisin ang kanyang konsensya, bakit nagawa pa nitong magsinungaling? Tuloy, maging si Senador Lacson, aminadong hindi alam kung aling testimonya niya ang paniniwalaan. Katakataka rin na hindi matandaan ni Las Cañas ang pagkakakilanlan ng taong kanyang pinakaunang pinatay. Matapos umaming, 200 tao na ang bilang ng kanyang napaslang bilang miyembro ng Davao Death Squad. Kailan yung Bersabal? 1997? 1993? 97 yata. 97. Medyo matagal na rin, ano? Pero yung kay Bersabal, naalala mo yung Pansit, eh. Pero yung una mong pinatay, hindi mo matanda man lang kung anong pangalan. Alinsunod sa alituntunin ng Senado, hindi maaaring gawing basehan lamang ang personal na salaysay ni Las Cañas. Gusto nating i-test yung credibility ng isang testigo, hindi lamang para husgahan siya, kundi para rin magkaroon ng parehas na pag-iisip to sa mga inaakusahan. Wala naman siyang matukoy na pwedeng mag-back up o magpatotoo ng kanyang bagong testimonya sa Senado. Kaya't sa bandang huli ay nagdesisyon ang komite ni Lacson na huwag nang magkaroon pa ng bagong pagdinig hinggil sa mga mapanirang alegasyon ni Las Cañas kay Pangulong Duterte. Para sa PTV News, Sweden Velado. So sir, yung paulit-ulit yung binabanggit na motivation to be responsive, napangako sa we have yet to be convinced, ano? Sabi ko nga kanina, ang nag-deliver ng coup de grace sa tanong, si Senator Pacquiao. Kasi sinabi niya, kung nagkapalitan ng posisyon, ikaw ang investigador at ako yung dalawang ang testimonya na magkabangga, ano yung magiging conclusion mo? Maliwanag yung sagot ni Las Cañas, magdududa siya. Siya hindi niya masisisi yung mga senador na nagdududa lahat, di ba? At pagka nagdududa ka, kung alin ang totoo o totoo yung sinasabi niya, may problema, di ba? So after niyo marinig yung testimony, alin ang mas kapani-paniwala, sir? Yung una niyang testimonya, yung hindi nga natin malaman kasi magkabangga yung kanyang testimonya. The point is, kung ang dalawang testimonya mo nagkakabanggaan, talagang magkakaroon ng duda sa maski kaninong tao, yung right-thinking individual, ano? Unless bias ka masyado at gusto mong paniwalaan lang yung isa niyang testimonya over the other. Now, gusto kong isara yung kanina na kasi may information na yung dance instructor na pinatay nila, sinabi nila, buhay na buhay, kaya pinakukuhan ako ng statement saka ng video. So, paano mo ngayon panin? Kaya tinatanong ko siya, halimbawang makaharap mo yung sinasabi mong pinatay ninyo. Anong gagawin mo? Papalitan mo na naman yung statement mo. Dahil buhay pala. Pero kung hindi daw silang pumatay kasi hindi, nasa statement niya. Nandito yung transcript yung TSN. Kaya nga pinakuha ko yung TSN, 11:20 in the morning. Ito yung kanyang testimonya. Kasama siya nung pinatay yung dance instructor. O merong tumawag na sinasabing nandyan yung dance instructor, buhay na buhay. Kaya nga tinatanong ko siya, kung makaharap niya yung sinasabi niya pinatay nilang dance instructor, magbabago po ulit siya ng statement. Pangatlo na yun. Sir, but what does it represent? You know, it's not the first time that there have been reports of police abuses. Do you see, sir, the magnitude of the problem? Well, as Senator Soto manifested before we adjourned, there are 53,000
that were arrested. Ano? And kung totoo merong impunity na lahat ng illegal drugs na operations pinapatay ng police, hindi lang 2,500 yung patay. Di ba? Anyway, hindi pa ako nag-explain. Sir, yung testimonya na Itinuturing lang na Malacanang na isang polluted source si retired police Arthur Las Cañas. Sa gitna ito ng pagharap ni Las Cañas sa investigasyon ng Senado, kaugnay sa umano'y pagkakasangkot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao Death Squad. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, minsan nang itinanggi ni Las Cañas na may DDS. Git ni Abella, hindi na katanggap-tanggap pa ang mga binitawang testimonya ni Las Cañas at hindi ito maikukonsiderang isang credible witness. Sa EDSA People Power Revolution anniversary, yung paglalabas ng witnesses pa isa-isa, nakita nyo naman sa mismong testimony ni Mr. Las Cañas that sa unang paragraph pa lang o unang pahina pa lang ng kanyang affidavit, sinabi niyang 1998, umpisa pa lang ng DDS nandun na siya, 1989 na siya sumama. So it's obvious that there are people behind Las Cañas, there are people who are trying to manipulate this situation for two purposes. No? One, the ouster of the president. Number two, to stop the drug war. Kaya nga nabanggit ko kanina na yung Human Rights Watch, meron din advocacy at agenda yan. Sa mismong report nila ay sinabi nila na gusto nilang illegalize. Ang stand nila, dapat pagka for personal use yung possession ng droga, legal dapat ito. No? So we have to be careful sa paghihimay ng mga issue. Kailangan ba na mas mabantayan ng mga pulis? Yes. Kailangan ba na mas mataas na sweldo, equipment, gamit ang pulis? Yes. Kailangan ba na less ang violence? Yes. No? But it doesn't mean that meron state-sponsored extrajudicial killings. How would you describe the testimony? Flop ba or scripted and si Mr. Las Cañas mismo nagsabi na siya mismo magdududa siya sa sarili niya, no? As it is, no? Pero kapag tinignan mo and makikita mo sa testimonya niya, no? He's a mercenary. Dati na siyang pumapatay kahit wala pa siya dun sa Davao, no? He was already involved in killings at inamin niya, nung bata siya, mahilig siyang pumatay. So makikita mo that some of his testimony might be true, half-truths, pero meron overreaching effort na idamay ang Pangulo at idamay ang administrasyon. Kaya nga nasita ko rin na bakit i-judge niya yung buong kampanya ng tukha ng PNP. Samantalang hindi naman niya alam kung anong mga operasyon na nagagawa ngayon. Kaya nasasabi kong nagagamit din siya ng mga ibang pseudo human rights groups at ibang mga political groups na nagtatago sa legitimate na human rights groups. Thank you. Pinabulaanan naman ng kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ni retired SPO3 Arthur Las Cañas kaugnay sa umano'y pagpatay sa kanyang dating dance instructor. Ayon sa presidential sister, buhay ito at handa niyang iharap sa Senado kung kinakailangan. Narito ang hatang na balita ni Janice Inhente. Sa muling pagdinig ng Senado kahapon kaugnay sa Davao Death Squad, muling naungkat ang insidente ng umano'y pagdukot at pagpatay sa dating dance instructor ng kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang Facebook post, agad pinasinungalingan ni Presidential Sister Jocelyn Duterte Villarica ang pahayag ng dating pulis at self-confessed hitman na si SPO3 Arthur Las Cañas na kasama ito sa umano'y nangyaring pamamaslang. Sinabi nito na buhay ang kanyang dance instructor na si Ruben Burha Baguio. Ito rin ang kanyang nag-iisang dance instructor mula 2007 hanggang 2015. Kung kaya hindi tama ang pahayag ni Las Cañas na pinatay ito noong taong 2013. Matubato testified that my particular DI na in-attack because pinatay ng presidente kasi niloloko ako. I already cleared up before pa yung issue na yan. So ngayon, lumabas na naman, and let me quote what he said, that 90% of what Matubato said is true.
he said that he was there when they abducted the DI at pinatay. And hindi totoo yan. Ayon pa kay Jocelyn Duterte, noong nakaraang buwan lamang nang huli niyang makasama si Ruben Baguio. Nakahanda rin siya na iharap ito sa pagdinig ng Senado kung kinakailangan. Isinisi naman ng presidential sister ang maling impormasyon na sinabi ni Las Cañas kay Senator Antonio Trillanes at pinayuhang magbitiw na ito sa pwesto. And this time, I think I'm holding Senator Trillanes responsible for this kind of issue. This is, nagtatapor naman ang aking reputasyon, ano. I mean, it is not true. It is 100% not true. Dapat lang, ang credibility niya sa senator, it's a very big question ngayon. I mean, siyempre tayo, ordinary citizen, we look up to our leaders. Dagdag pa ni Jocelyn, hindi na bago at nasagot na ang isyu na ito sa panahon pa ng nakaraang pagdinig ng Senado sa Davao Death Squad. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City.